kami uban susunod through your 10 minutes. Okay, so magandang umaga sa ating lahat. October 27, 2025. On the way na ako Panaga City. May special na event akong dadaluhan na matagal ko nang pinagandaan ng 2.5 taon. Ito, yung Young Farmers Challenge Upscale. Sumali ako sa YFC Startup noong 2023. Ang YFC nga pala ay programa ng Department of Agriculture na kung saan ay bibigyan ng mga kabataan edad 18 hanggang 30 ng financial grant para mag-engage sa agribusiness. Sumali ako dito noong 2023 at nanalo ako sa provincial level at nabigyan ng financial grant worth 80,000 pesos. Yung pera na yan ay ginamit ko pambili ng mga materyales. Ito ay para makabuo ng mga makina na gagamitin ko for charcoal briquette production. Fast forward, dahil alumni na ako ng YFC ay pwede na akong sumali sa YFC Upscale 2025. Dito naman, if gusto ng previous awardee i-expand yung kanyang agribusiness, ay sasali siya sa YFC Upscale. As of November 2025 ay 300,000 ang financial grant if makakasama siya sa top 3 for regional level. Additional 500,000 naman kapag pasok siya sa top 5 ng national level. A total of 800,000 pesos all in all ang mapapanalunan ng awardee. Tax free po yan. Makukuha mo yan wala pang isang taon. Open po ito nationwide and every year lagi sila naghahanap ng mga young applicants. Ngayong alam nyo na kung ano ang YFC ay balik na tayo dito ulit sa bus. So dahil hindi ko pa tapos ang aking PowerPoint presentation ay tinutukan ko ito habang nasa biyahe. Nire-review ko yung aking i-present para bukas. Nag-practice din ako ng speech para maging perfect ang ating presentation. Mukha nga akong baliw that time kasi nagsasalita ako mag-isa, kaka-practice ng speech ko for presentation. Pero medyo hindi tayo nahihiya kasi nasa bandang dulo tayo at ako lang naman ang tao doon. Mga 6 na oras ang biyahe papuntang Naga City. Umalis ako from Hubad mga 2 PM na ata yun. May enough time ako para mag-edit ng presentation at mag-practice ng speech. Habang nasa biyahe ay nakita ko yung perpektong kulma ng bulkang ngayon. Swerte natin dahil hindi ito natakpan ng mga ulap. Sabi ng mga taga dito, kapag nagpakita daw sa iyo ang mayon nang walang mga ulap ay mabuti ka raw na tao. Anyway, sabi-sabi lang naman yun. Mga 3 oras pa ako nagtrabaho para ayusin itong presentation ko. Maya-maya lamang ay nagpahinga na ako at umigdip. After 3 hours ulit, ay andito na tayo sa Naga City. Mga 7 PM na ata noon ay nasa Naga City na tayo. Nagkarpila ako ng tricycle papunta sa hotel na aking tutuluyan mamaya. Bali medyo ambon-ambon ang klima kung gabi na yan. Kanina pala ay nagtanong ako sa isang pulis if malapit ba yung Villa Cáceres sa pwesto ko. Sabi niya, malayo pa raw. Sakay na lang daw ako ng tricycle para madali. Kaya andito ako ngayon sa loob ng tricycle nakasakay. Mga 10 minutes din siguro ang biyahe. Kaya maya lamang ay andito na tayo sa ating sadya. Welcome po pala sa Villa Cáceres Hotel. Dito lang din niya matatagpuan sa Naga City. Una natin ginawa is pumunta tayo sa receptionist. Naka-reserve na kasi ang room natin courtesy by the Department of Agriculture. May pinafilapan lang sa akin si madam. And after natin mapirmahan yon ay okay na. Diretso na tayo sa CR para to make ng wiwi. Okay, so nandito na tayo sa Villa Cáceres Hotel. So nasa CR tayo dahil hindi mahaba ang biyahe kanina. Check-in na tayo dito sa hotel na pinareserve sa atin from DA. So ito yung mga key card, ito yung mga rules. Okay, so ito yung mga laptop, then maleta, and yun, tulog ko na para makapagpahinga at makapag-practice. Ang kwarto ko pala ay matatagpuan sa 5th floor. Kaya gagamit tayo ng elevator para mapabilis ang punta natin doon. Tahimik yung paligid that time kaya hinihinaan ko lang ang boses ko. Okay, sa elevator na tayo. So isa, hindi nakikita pero 4th floor na and 5th floor. Nasa 5th floor na tayo ay hinanap ko agad yung room number ko na 558. Okay, kita ko na. Nung nakita ko na ay agad kong tinapat yung e-card sa doorknob para mabuksan. May isang parte dito na kung saan ilalagay natin yung e-card. Ito kasi yung magsisilbing power key para magkakuryente sa kwarto ko. Okay,
so yan. Once again, patatapos lang natin na magbihis. Tonight is higit 7:30 PM na. So ano lang tayo, mag-room tour muna tayo. So ayan, ito yung lampshade. So ano bang meron dito sa lampshade? Of course, kung may Bible. So, ito may free sleepers. Ayan, free sleepers. Wala, alam po, kasama to sa binayaran. So pwede mo itong i-take home, pero hindi naman natin gagawin yan. Pero alam po, pwedeng iuwi yan. So ayan, merong dalawang tuwalya, reunan. Tingnan natin dito, ano ba? May salamin. May ano dito, safety lock. May kayamanan ka, kunyari pera o gold o necklace, hindi mo ipasok dyan. Siyempre mahirap lang tayo, wala akong ipapasok dito. And then, yan, mga menu, yan. Ano bang meron dito, may Diyos ko pong mamahal. Hindi pa kaya ng ating finances ang mga menu dito. Pero anyway, ito yung mga, kung nasa hotel kayo, ito yung mga kuman yung makikita. Tatawag ka, yan, may ano dito, phone. So may number dito, ayun yung call, chu-chu-chu-chu. Pag kinol mo yan, isasabihin mo, i-state mo yung ano yung order mo. After 30 minutes, i-deliver nila sa iyo. And may nakalimutan ako, may tubig pa pala dito. Ayun, dalawa. And dito tayo sa CR. Yan, I don't know kung kita. Yan, may shower, and may heater, tapos ito, free, and may shampoo, sabon, mabango, dalawa, toothbrush, yan, then toothpaste. Yun lang naman. Actually, pang ilang beses ko na ba nakapagtali? 4 na ata na beses. Is maganda, malinis, maliwalas, marelax ka talaga. So yeah, mag-toothbrush na lang ako. Yan, hindi na tayo kakain. So review na lang tayo para pulido na yung presentation para bukas. Tara! Okay, so magsisipil na tayo. Ito may sabon. Mabango, may safeguard siya. Okay, fresh na fresh. Bibinyagan na natin itong tuwalya. Okay na, relax na tayo. Yeah, balik na tayo doon sa laptop. Ay, nakalimutan kong kakainin ang mulito. Pakita ko lang. Ayan mulito. Ayan, so ito mulito. So ito ay pinatamis na pili. Pag pili, matik yan, bibol yan. Okay, so nandito na tayo ngayon nasa laptop. So alam nyo ba, nung bago ako umalis papunta bayan sa Uban, is nag-practice na ako ng speech ko doon sa bahay namin. Unang pasada ko, nag 9 minutes ako. So sobrang tagal. Nagpas na ko siya sa 7 minutes na time limit. Then, ang dami natin in-adjust habang nasa biyahe tayo. Yun, bawasan naman natin. So nag-average na ako ng 7 minutes plus minus 10 seconds. Ang ideal ko is dapat 6 minutes and 30 seconds. So pagdating sa actual, may allowance pa. So ayaw ko maging sakto, dapat 6 minutes and 30 seconds. Yun yung ideal. Okay, so yeah, I will practice na para confident tayo para bukas. Sinimulan ka na mag-practice ng aking business speech. Gusto ko kasi na hindi na ako magpa-practice sa speech kinabukasan. Mas nakakalimutan ko yung pinactice ko kasi kapag last minute pa ako. Dapat relax na lang at konti na lang ang iisipin natin bukas. Bali, naka-10 pasada ako niyan. Target natin dapat is less than 7 minutes. Yun kasi ang time limit ng presentation. From 9 PM to 11 PM. Mga 2 oras tayo nag-practice ng speech para ma-plansya na ang dapat ayusin. Hindi natin titigilan nito hanggat hindi ako nasasatisfy sa gusto kong maging resulta. Maya-maya lamang ay nakaramdam na ako ng antok. Okay, so katatapos lang natin ng practice. Siguro nasa more than 10 na ng trial ng ating business speech. So namamalat na ako at ubo na ako ng ubo. So far, nabibit na natin ng less than 7 minutes. Pero habang tumatagal, in-enjoy lang natin yung 7 minutes. So I think magpapahinga na ako para hindi tayo puyat. Bukas, mahirap kasi kung puyat. Pero sana makapasok na tayo sa top 3 ay masaya na ako. Worth it yung 2.5 years na ating paghihintay for this upscale. Then yun lang ba. Okay, so kita-kits tayo bukas. So, tara. Okay, so good morning. Kagigising ng nauna natin yung alarm clock. 6:10 AM ang set ng oras ko. Pero 6 AM nagising na ako. So tingnan yung mata ko. Namumula na. Hindi pa ako naka-drugs. Okay, so magbibihis na ako. And then konting banat na naman tayo ng practice ng speech. Siguro mga 3 pasada lang. And then pangamasahin na tayo. Okay, liligo na po ako. Okay, so katatapos lang natin maligo at magbihis. So, naka-t-shirt ako, then slacks sa baba. So anyway, yun yung natin, yung gaan. Okay, so okay na tayo. So set up na natin yung laptop, mga 3 o 4 na pasada para sure na tayo na confident na tayo para mamaya. Sa huling pagkakataon ay nag-practice ulit ako ng presentation ko.
Mga 3 beses kong inulit ito kasi kapag andun na ako sa Department of Agriculture ay wala na akong time para mag-practice. Dapat relax na ako at confident na sa practice ko. Magka quarter to 7 na, nakatatlong pasada na ho tayo ng ating business pitch practice. Yan, nag-average ako ng 6 minutes and 45 seconds. So, maganda nga sign para at least paano may allowance tayo sa actual. I think nakakuha ko na and confident na tayo. Pero tingin ko, baka sa financial ako nila kunin. Wala namang problema sa technicalities. Financial lang, medyo duda tayo. Okay, so anyway, so far so good ang ating presentation. Okay, satisfied naman ako sa pinagpuyatan natin. Hindi lang kagabi, kundi ng buong buwan ng kung saan iniisip ko kung anong ilalagay ko sa presentation ko at ano ang magandang sabihin. Okay, so all set na tayo. Connect ko na, wala namang naiwan. Ready na ako. Ayan, nakahanda na lahat. Punta na tayo dahil 7:05 na. Baka mali tayo kung calling time kasi it's 8:30. So, tara. Okay na ako, wala na akong naiwan dito. Ready na tayo mag-commute papuntang DA. Gaya ng kagabi ay gagamit tayo ng elevator para bumaba. Okay, so we are still waiting for the elevator. Punta na natin yung key card. Ayan. Okay, so pababa na tayo from 5th floor to 4th floor. So hi kayo sa CCTV. Para makita ko yung mga kabatch ko dun sa baba kasi magpo-commute lang tayo. Mga pala yung Villa Caceres Hotel. So may fire star na dito. Pumunta na ako sa receptionist. In-inform na natin siya na mag-check out na ako. Bilang standard operating procedure nila ay i-check muna nila yung kwarto ko to check kung may nasira ba o nawala. Magkala muna tayo. Habang chine-check nila ang kwarto ko ay tingin-tingin muna ako sa paligid ng hotel. After ng mga ilang minuto ay clear na tayo. Pinayagan na akong makaalis. Nag-commute lang tayo. Sumakay lang ako ng jeep papuntang DA. Bali, 2 beses ako sumakay sa jeep. Parang 40 minutes ang biyahe papunta doon. After nun, mga 8 o'clock AM na nun ay may nakarating na rin tayo sa ating sadya. Dito na tayo sa wakas sa Department of Agriculture, Regional Field Office 5 sa Pili, Camarines Sur. Okay, so andito na tayo sa Pili, Camarines Sur sa Regional Field Office 5 ng Department of Agriculture. So, galing na muna natin sa Villa Caceres Hotel. So, dito yung parang pinaka-regional headquarters ng Department of Agriculture sa Bicol Region. So, andun lang naman yung pupunta nating building, yung DA Amad, Agri-Business and Marketing Assistant Division. Mamaya pupunta na tayo doon sa ating building na ating sadya. Okay, tara, punta na tayo doon sa building, office. Kita nga. Yan, madilim na. Ay, take down na yung iba dito. Yes, second floor. Morning. May nauna na ako? Ako pa lang ako. Okay. Tayo pa lang nauna. Wait lang. Dito kami mag-business pitch. Meron mo taga-DA. Nakita ko yun, no? DA, TTI. Then RAPSI. So ito yung tarpaulin, Search for Outstanding Youth Agribusiness Model. Okay, tayong nauna dito, hindi tayo medyo nahihiya. Okay, yan. So free ako dito. So once again, mamaya dito tayo mag-present yung pinractice natin buong linggo and pinaspasan natin kagabi is dito ko na lahat ibubuhos. Hopefully sana hindi tayo ma-mental block or kabahan bigla. Okay. Nagawa pa sana ako ng introduction ng biglang. Okay, so samantalayin na natin yung hello ma'am. Hi, David. Hi. Siya si Ma'am Judy. Siya yung isa sa mga nagmamanage ng YFC sa Bicol. Bali, binigay sa akin yung attendance sheet para ngayong araw. Nung natapos ko ng fill upan ng attendance ay nag-breakfast na ako. Ang breakfast ko nga pala ngayon ay tinapa, kamatis at sangag. Habang nilalasam ko kinakain kong breakfast na inihanda ng DA ay bigla na lamang nasamid ako. Ano ba naman ay alam kong uupo ako ay tinuloy ko pa rin ang pag-inom ng tubig. Ayan tuloy, nagpunas tuloy ako ng tubig na aking naibugas sa lamesa. After ng breakfast ay nagbalit na ako ng formal attire. Bali, ito kasi yung nakasaad sa rules na dapat formal attire kapag magpe-present. Long sleeves, black slacks, necktie at leather shoes, okay na yan. Okay na kayo. Habang papalapit na ang oras ay kunti-kunti na dumadating ang mga interesadong mag-apply sa YFC as Ay, balita. Okay.
Hi, si Ma'am Julie ang ating sa Agribusiness Marketing Division. Nakilala ko na siya since 2023. And ito yung pinakamayaman sa lahat ng aming kabatch. Ang business niya is Albert Tito Hatchery. Sa within Camsor lang ko siya. So kabatch ko siya and magkasama sa pitching mamaya. Habang naghihintay pa ako sa iba pang magre-represent ay igala ko muna kayo sa labas. Okay, so ano pala? 8:30 pala. Picture taking muna tayo dun sa baba para may post tayo sa FB page. Okay, so ito yung Agribusiness and Marketing Assistance Division. Sila yung mahawak ng Young Farmers Challenge. So nakabihis na ako dahil mamaya mag-start na ang business pitch. 4 pa lang kami doon out of 7 na doon for preparation. Ito ho yun. So anyway, pinagtitinginan na ako ng mga tao. Kaya dito tayo sa office. Ayan, nakapagpa-picture taking na ako. May katagalan din ako diyan sa labas. Kaya dito natin bumalik sa loob dahil parang kumpleto na ata sila. At para na rin makapag-relax at ma-meet natin ang ibang mga applicants. Nagkaroon muna ng pre-orientation sa pangunguna ni Sir Pat. Dito parang binigyan na kami ng heads up kung ano yung magaganap mamaya. At ano yung mga criteria for pitching. Sabi pa niya ay kung sino ang mag-first place ngayong araw ay ipapadala ito sa Cebu for business workshop. Bali sagot na lahat ni DA ang aeroplano at hotel accommodation except lamang sa allowance. Dito ay formal na sinimula ng programa. Nagsimula muna sa isang mataimtim na dasal. Sinundan niya ng opening remarks, introduction ng YFC Upskin ni Sir Pat. Today po, magkakaroon po tayo ng Young Farmer Challenge Program. Pinaliwanag din niya yung current organization chart ng DA Ahmad. Rodriguez and our new ICG po ng Then after nyan ay sinimulan na ang pitching. Ang natira na lang sa loob ay yung mga judges at yung magpipitch. Kaya andito kami ngayon sa labas para maghintay, kumain at i-review ang aming presentation. Bali, pangalawa pala ako sa mga magpe-present. Inuna muna kasi ang mga malalayong probinsya. Yung nauna ay galing pang Catanduanes. Ako na ang sunod after niya. Matapos ang isang oras na paghihintay ay finally, ako na. Ito na yung moment of truth. Dito natin ibubuhos ngayong oras na ito ang ating pinagbaguran at pinagpuyatan training para tayo ay makapag-business pitch. Narito nga pala ang ilan sa mga parte ng aking presentation. For our next presenter, Ruben Sosugo. So your 10 minutes. Okay, so magandang umaga sa ating lahat. Ako si David Tinoguarte mula sa Lagamitan ng Sosugo. Ngayong araw na ito ay ipipresent ako sa inyo ang aking agri-business. Dito sa Bicolania, meron po tayong agricultural land na naging inspirasyon para mag-venture sa isang agri-business. Ladies and gentlemen, narito po ang Tabong Agricultural Farm. Ano nga po ba mga produkto na aking to offer? Una ko, meron po kaming hydroponically grown lettuce. Meron po kaming regular na charcoal briquette. Ang aming pinagmamalaking rotating grill with charcoal lifter. Then, graduate ko ng Mechanical Technology sa Sorsogon State University. At ito po ang malaman ng ibang agricultural product na aking implementa. Maraming salamat po. Pinakita ko lang ang ilang mga papel sa aking pitch. Basta ang alam ko, less than 7 minutes ang presentation ko. Tapos yung pinaka-critical dyan ay yung ginasa ako ng mga 4 na judges. Where did you get the idea in the design and publication of YouTube? YouTube? Yes, sir. And you want us to invest in what you saw from YouTube? Yes. Ay mga proven track record ay already in the Mechanical Technology. Siguro mga inabot din yun ng mga 1 oras. Talagang tinanong ako, piniga, para malaman talaga kung credible ba talaga yung mga sinasabi ko. How about the outreach? Sa wakas, ito yung pinakamahabang 1 oras ng aking buhay. David Jin Oguarte So, from yun na nga, naging matagumpay ang ating business pitch kanina. Okay, so tatapos na ng ating business pitch Nina. So I think mag-iisang oras din tayo din sa mga kurado. So okay, so far okay naman ako. Nakaraos din naman. Pero ang problema nga ng habang nag-discuss ako is hindi na ako ukal ako. Pero less than 7 minutes okay naman siya. Bago magsimula ang business pitch is 10 minutes lang pala. Pero okay lang yun. Basta mahalaga less than 7 minutes. Kwento natin kung ano yung natin yung kwento. Papakap na ako. Biglang tapos bumili ng bar starter pati ng charcoal briquette. Satisfied naman tayo sa mga resulta ng ating preparasyon. So yan, kain na tayo at di pa ako nag-lunch. Sa tingin ko ay nasatisfied ko naman yung mga tanong ng mga judges. Hindi perpekto ngunit nailatag ko kung ano yung farm ko noong 2023 at ano ang magiging future plan nito sa hinaharap.
Okay, so nakaalis na tayo sa may DA Amad. Hindi na tayo pa Sorsogon. So okay na, ito yung maleta ko. Ito yung maleta ko. Masyadong maliwanag. Then ito yung sa bag ko sa laptop. So yun, natapos na rin yung mission natin for this day. So yun lang naman ang sadya natin dito is mag-business pitch. So yan, sabi ko na ito kanina. Pero bilang pagtatapos, okay na ulit. Yun lamang po at see you next time. Yun po ang naging kabuuan ng kwento ng video na ito. Maraming salamat sa DA sa pagbigay ng mga programa sa mga kabataan upang mag-engage kami sa agribusiness. Malaking tulong ito para bumaba ang average age ng Filipino farmer at marami pang mga young generation ang i-consider ang agriculture bilang karir. After natin matapos, ang sadya natin sa DA ay agad na akong sumakay sa bus papuntang Sorsogon. Makalipas ang isang linggo ay nalaman ko na nasungkit na rin natin sa wakas ang first place para sa YFC Upscale. Worth it ang 2.5 taon kong paghihintay. Hindi pa po ito tapos. Abangan ang susunod na kabanata. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat.